So in this video, we are going to talk about the difference between interpolation and extrapolation. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? Kasi maraming nalilito sa ating mga estudyante kung ano nga ba ang interpolation at saka extrapolation. At paano nila gagamitin yon at kailan. So we have here the scenario 1 and also the scenario 2. So malalaman natin dito mamaya kung saan dito ang paggagamitan ng interpolation at saka extrapolation. So let's analyze this scenario 1. So in scenario 1 is find the height of water at 2:30 hours in Chittagong, Bangladesh on November 14, 2020. Okay. So gamit yung ating tide tables with the coverage sa South China Sea and Indonesia. So dito natin makikita ang data ng Chittagong, Bangladesh, yung tide tables ng Chittagong, Bangladesh. Okay, so nandito na tayo. Okay, so kung makikita ninyo, ang sinasabi doon is November 14. So let's start with scenario 1. November 14, ayan ang November 14. Saan yung November 14? Hala. Ayun. So November 14. Ayan. So ang hinahanap doon is 02:30 hours. So anong kunin natin na data? Okay? So ang kukunin natin na data is yung data ng 02:30. Pero wala siyang naka-indicate dito na 02:30. So yun ang hahanapin natin ngayon. So meron lang tayo dito na given na 0021 at saka 07:10 hours. So dito sa given natin, ang 0021 ay merong 4.4 meters na range or na height ng water. Tapos yung 710 ay merong 0.5 height of water. So yun ang kukunin natin na data. Okay, so in this scenario, so yung 0230 is in between of 0021 and 0710. No, yung hinahanap natin. So tandaan ninyo na kapag ang hinahanap ninyo na value is nasa in between ng given value, so gagamitan natin ng interpolation. So we are going to use here the interpolation method. So what we're going to do then is, so i-minus natin, i-subtract natin yung 0710 sa 021. Okay? Then partner din dito, pairing. So ang partner natin din dito sa X is ito rin. Tapos dito sa kabila is, kung saan ka nag-partner dito, ganun din dito sa kabila. Kung i-subtract natin ang 710 sa 0021, so imano-mano natin, no? 0710 and 0021. Okay, 10 minus 21 cannot be. So we're going to borrow 1 hour sa 7. So this will become 6. And yung 1 hour is equivalent to 60 minutes. So yung 60 minutes, i-plus 10 mo, so that would become 70. So 70 minus 21 is 9. And this will become 6. 49. So bring down 06. So here is, yung result is 0649. Okay? So burahin muna natin to. Yan. So same thing here, no? 0230 at saka 710. So ulit, no? Tingnan natin, 710, mano-mano ang ating pag-solve. No? Kung hindi kayo marunong sa paggamit ng degrees, minutes sa calculator, pwede nyo i-mano-mano. Pero kung marunong kayong gumamit, alam nyo, so it's okay, no? So ganun pa din, no? 10 minus 30 cannot be, so magiging 70 ito. So 70 minus 30 is 40. So magiging 6, so 04. 40. So dito is 0440. Yan. So dito naman tayo sa kabilang side. 4.4 minus 4.5 is 3.9, no? 3.9. Then x and 0.5 is x. So now, ipagpares-pares na natin sila, no? So this is the simple way of interpolating the value. No? So marami namang paraan, no? So 0649, ang pares niya is 3.9. Okay? So 0440, ang pares niya si x.
Okay? So, 0649x, no, equals to 0440.3.9. Okay, so gagamitan natin ng calculator, guys. No, gagamitan natin ng calculator. So, x now therefore is 04, okay. I-multiply natin ang 440 sa 3.9. 440, diretso nyo na yan, times 3.9 equals. So that is 1716. I-divide mo sa 649. Okay, divide to 649 equals. So that is 2.64. So 2 digits dapat, no, para may accuracy. Okay, so is this a final answer? Hindi pa. So applyan natin yung pares kanina ng x. So yung x is pinares natin sa 0.5. So that is 0.5. Anong gagawin natin? So the operation na gagamitin natin is add, no? Add kasi nga, no, from 0.5 to 0.x, that is increasing. Okay? So i-add natin yung 2.64 with 2.5. So that will become 3.14. Okay, tama ba? 4, 11, 3. Yeah. So now therefore the value of x is 3.14 meters. Yan. So ibig sabihin, yung height of water sa 0 to 30 is 3.14 meters. Okay, in our scenario 2, find the height of water at 01:30 100 hours in Chittagong, Bangladesh, November 6, 2020. So ang hinahanap natin na oras is 0 to 30. Punta tayo sa November 6. So ang given dito is 0420 with 3.9 height and 1121 with 0.9 height. So yun lang ang data na gagamitin natin kasi nandyan pasok ang ating hinahanap na oras na 0130, no? Yung given na oras na 0130. So kopyahin natin yung 0420 tapos 3.9 and yung isa is 1121 na 0.9. Okay. So ang 0230 natin ay papasok dito. No? Ang 0230 natin, 0130. Ang 0130 natin ay papasok dito. So, yan yung x. So, dito na papasok yung extrapolation. So, yung extrapolation is when the value na hinahanap mo is outside of the given data. Okay? So, let's see. So, pares pa din. No? Okay? So, may value na yung, may pares na yung x natin. So, dito na naman tayo magpares sa kabila. So, dito na naman. Yan. Okay? So, imano-mano na naman natin. 1121 minus 0130. So, 2130, no? 21 minus 30 cannot be, borrow by 60. So, that is 81, no? Magiging 81. 81 minus 30 is 1 and 5. 51, so magiging 10 ito. So, magiging 09. 10 minus 1 is 09. So, therefore, this is 0951. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo kung paano ang pag-subtract ng oras, no? So, hindi natin pwede na idiretso yan sa calculator kung hindi kayo marunong gumamit ng degrees, minutes niya na function. So, dito is x. Then, 420 at saka 1121. So, 1121 ulit at saka 420. So, always remember na pag subtraction, higher to lower. So, 21, no? So, wala na tayong i-borrow. So, diretso na to. 11 minus 4 is 7, no? 07. So, 0701. Yan. So, dito, 3.9 minus 0.9 is 3.0. Tama? Okay, pares. 0951 equals x.
0701 equals 3.0. Cross multiply. So 0701x equals 0951 times 3.0. So therefore, x is equals to, gamitan natin ang calculator. Okay, 951, diretso mo na yun sa calculator, times 3 equals 2853. 2853. Then, i-divide mo sa 701. Okay, so divided to 701 equals, so 4.1, no? So x is equals to 4.1. Is this the final value? Hindi pa. Okay, now i-partner na natin ang value, o yung 4.1 natin, i-apply na natin yung partner niya. So the partner niya is 0.9 para makakuha natin yung kanyang value, no? So therefore x is equals to, so magiging 11 to minus 9 is 2, no? Magiging 3 ito, so that is 3.2. Okay, so tama ba? No, tama, 3.2. Bakit? Tingnan natin, i-analyze natin dito sa tide, no? Sa tidal information natin, guys. So dito sa November 6, as you can see, yung pinakamataas na tide, no, height of water, yung high tide is 420, that is 3.9. So ibig sabihin, this data here is already 3.9. So therefore, ang ating nahanap dito na value kanina sa x, yung 4.1, ima-minus natin yung 0.9 na yan. Hindi natin pwede siyang i-plus. Bakit? Kasi nga, yung 420 dito, no, na 3.9 yung kanyang height of water, that is already the maximum high water. Kung i-plus mo pa ito, nagiging baliktad na yung sitwasyon. Diba? So, kailangan natin i-minus. So, ibig sabihin, yung value ng x, it must be 3.2 meters. Okay? So, ibig sabihin, at 0130, yung value ng, yung height ng water is nasa 3.2 meters. Okay, based dito sa ating scenario 1 at saka sa scenario 2, yung method na ginamit natin. Sa scenario 1, this is interpolation method. Okay, uulitin natin, interpolation method ang gagamitin mo if the value that you are looking for is inside of the given data. Now, sa scenario 2 naman, this is extrapolation. So, bakit ginamitan natin ang extrapolation method? Dahil, ang hinahanap natin na value is outside of the given value. Okay? So, I hope hindi kayo malito doon sa paggamit ng interpolation at saka yung extrapolation. Okay? Thank you.